Mga idol, kababayan ko, magandang gabi sa lahat. Nandito tayo sa DOGC compound sa labas. Galing tayo sa loob, katatapos lang ng hearing ng mga senador Bato de la Rosa, Rubin Padilla. So dito tayo coverage sa labas ng DOGC sa overpass. Magandang gabi sa lahat. Once again, Babski Adventure. So mga topic natin ngayon guys na tatalakayin, Martin Romualdez sa pagpunta niya dito sa Davao. Itong si Martin Romualdez naka-schedule kahapon na magbibigay ng ayuda itong si Martin Romualdez dito sa Davao. Yan ko lang ito ha. Si Martin Romualdez na alam natin na may haka-haka na may tumakbong presidente sa 2028 pumunta sa Davao. Nakakahiya. Nagluya si Martin Romualdez sa dihang nisulod sa isa ka event nga dito gipanghatag ang mga ayuda. Nagkamay-kamay siya sa sulod sa gym. Wa gyud ni reply siya kamay, bisang nagpakpak lang. So nakikita nyo ba? Parang noon time show na yung ginawa ni Martin Romualdez. Parang artista siya, parang aktor, o parang si Willie Rebillame namimigay ng pira. Parang may noon time show siya. Pira ng taong bayan. Bakit hindi ka dapat makredit sa mga pira na yan? Galing ito kay Romualdez, Speaker Romualdez. Ang makredit dyan ang gobyerno, hindi ikaw Romualdez, kasi pira ng taong bayan yan. Bakit ikaw nagbibigay, hindi ang DSWD? While pumapasok si Martin Romualdez sa gym, so may jingle pa siya, Martin, parang kampanya na. May jingle na. Tingnan nyo. Ano ang tanong? Tama ba ito? Parang nagmukhang parang rally na itong inatina ni Martin Romualdez. Hindi ko maintindihan. Malayo pa yung eleksyon for 2028 o for 2025. Pero hindi naman siguro siya tatakbo sa 2025. Parang 2028. Ayun, pinatugtog ang kanyang jingle pagpasok niya. Wala namang naghiyawan, wala na ganing pumakpak. Nagkamay-kamay siya, walang reply na nagkakamay ang mga tao. So, parang napahiya siya dito. Kumakaway-kaway pa siya. Yung mga tao, tahimik lang. Walang kumakaway. Walang taong pumalakpak. Walang taong humihiyaw. Paano yan? Diba? Meron sigurong gumagano ng kamay, pero respeto na lang siguro. Pero tingnan nyo, kung napanood nyo yung post nila. Halos hindi siya kilala. Diba? May jingle na pala si Romualdez. Ano ito? Kampanya na? Bakit? Sino ang sinasamahan niya dyan?
nagpapunta sa kanya dyan at mamigay ng ayuda. Itong si Megs Nograles. Mapapansin nyo na kung napanood mo, may video na lumabas na may tao siyang kasama sa loob. At yun ang nagsisigawan ng thank you, thank you. Yun ang tinatawag na katatawa yung tao. Kasi if nararamdaman ng tao ang tunay na tulong, kusang mag-thank you yung mga tao. Hindi dapat na parang scripted na yung sagot ng mga tao. So itong si Nograles, kontra ito kasi ng pamulitika dito sa Davao. Parang walang utang na loob na yung mga kapatid niya at saka siya nakatrabaho sa panahon ng Duterte administration. Ang tunay na politician na nagserbisyo sa taong bayan, tiklop lang ang bibig niyan. So action speaks louder than words. Yan ang tumutulong. Pero yung politician na ang iniisip nila ang kanilang political career na mula sa ere sa kanilang pagiging politician. So yun ang mga diskarte nila para pabanguhin ang yung mga pangalan nila. Di ba? Makikita yun sa mga poster. Akap, ay nako. Ayuda, tambayuda. Meron pa bang taong bayan na maluloko sa ganitong style? So itong ginagawa ni Martin Romualdez, wala akong sinabi na mali itong ginawa ni Romualdez. Hindi ako nagsabi na mali itong ginawa niya. Maraming taong bayan na kailangan ng ayuda. So kasi kung ako, tatanggapin ko. Pakitang tao lang ito si Romualdez. Bakit magpunta pa siya, magkamay-kamay sa mga tao, with matching jingle, nagbibigay ng pira. Parang proud siya. Para inangkin na niya nga sa kaniya yung pera. Kababayan natin, alam naman nila na ang pirang ibinigay nyo ay sa gobyerno. So instead nga, magpabango kayo, di more na masisira yung pangalan mo. Puro ka lang ayuda. Sa panahon ni PRRD, may ayuda. Mga sakit na kumakalat sa buong mundo, wala nang ayuda. Ngayon, may bahawala. May ayuda. Tingnan nyo, tingnan nyo, ha. Mga kababayan ko. Bakit dito siya namimigay sa Davao? Bakit yung Metro Manila ay bumabaha? So dapat doon siya magbigay ng ayuda. Magagalit naman yung taga Metro Manila na walang baha sa Davao, binibigyan ng ayuda. Nagtatrabaho din yan. Mga tao doon sa nagbabayad din ng tax sa Metro Manila. Bakit? Inuna niya yung taga Davao. So meaning, bakit hindi natin bigyan yung hindi butante? Lahat bigyan. Inuna yung Davao, yung biktima ng baha. Wala. So, kung ikaw naman, sukang-suka ka na sa mga politiko, ayaw ko na. Ayaw ko na itong si Martin Romualdez. Parang nasusuka na ako. Di ba? Pero karapatan ng individual yan. Kung ayaw na siyang bumoto, wala na siyang gustong iboto, karapatan niya yan. Kung may ayuda, bigyan natin ang lahat.
So, kung pipiliin nyo lang, bibigyan nyo lang ng ayuda na yung lugar na naghihirap kayo sa buto, eh, klarong-klaro na namumulitika ka. Diba? So, hindi siya maganda. So, ako dito, bilang isang political blogger, so, nagbabalita na ako, pero hindi ako nagbabatikos na ano. Ang gusto ko rin, mamulat ang mga tao, ang mga viewers natin, na kung sino ang dapat iboto sa mga tao sa this coming election. So, yun nga ang pahiwati ko sa mga tao na matulungan natin na maging marunong sana magboto ngayong eleksyon. Sa ngayon, dami akong nakausap. Ay, hindi natin iboboto yan si Romaldez, yung nagbibigay ng ayuda. Kasi hindi niya man pera yun. Di mo na hinoon na nagbibigay siya ng ayuda, di mo na nawalang bumoto sa kanya, di ba? Ayun lang. So, yun mga kababayan ko, kung may comment kayo, comment below. So, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa suporta nyo. At saka, i-likes nyo naman. At saka, pindutin nyo ang notification bell para updated kayo sa mga vlog ko. May jingle na tayo dyan. Martin! Martin! Tambayuda! Okay. Sa muli, maraming salamat po sa lahat. Bye-bye!